Nangibabaw ang gulo sa nahulikam na away sa Taguig kung saan umabot sa bubong ng jeepney ang rambol ng mga kabataan at nadamay pa ang tsuper ng jeep at isang rider. Nakatutok si Darlene Kai. Kita sa videong ito na hinabol ng mga bata ang umaandar na jeepney kung nasaan ang mga kasamahan nilang nagsusuntukan. Sa bubong ng jeep, kita kung paano pumaibabaw ang dalawang batang lalaki sa isa pang bata na kanilang minura at sinuntok. Boss, may susuntukan sa taas, boss. Nakunan ito ng isang dumaraang rider madaling araw kahapon sa East Service Road sa Taguig. Nakita ko yung mga bata tumatakbo. Tapos yung isang bata na mahaba yung buhok, tumatakbo sa taas ng jeep, nagsusuntukan sila, lumalaban pa siya eh. Oo. Tapos yun nga, ang bilis ng takbo kasi kaya sabi ko doon sa jeepney driver na may nagsusuntukan sa taas, parang humito siya. Paghinto ng jeep, bumaba ang mga bata pero hinabol pa ang isang batang lalaki. Dalawang dumaraang motorsiklo pa ang naipit sa gulo. Isa lang yung kalaban nila, yung long hair na nakahiga, isa lang yon. Tapos siguro mga 10 yung mga bata humahabol. After nun, pinagbabato pa nila yung jeep. Agad din daw nagtakbuhan ang mga bata. Ngayon lang daw may naiulat na nangyaring ganitong insidente sa lugar ayon sa Taguig Police. Bukod sa ginawang gulo, lumabag din daw sa curfew ang mga bata. Paigtingin pa po namin lalo ang police visibility po dyan. Then sa mga bata po na pag-alagala po dyan, at may operation naman kaming laging kinakandak kasama po ang ating BAUSI at DSWD. Siguro po ay itong mga bata na to ay mga taga ibang lugar po. Napadpad po lang sa lugar po namin. Nahanap ng mga pulis at kawani ng Barangay Western Bicutan ang dalawa sa mga batang sangkot sa gulo. Pinatawag sa barangay ang kanilang mga magulang at guardian para kausapin. Sasailalim daw ang mga bata sa counseling. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sa Lunes na sisimula ang pagtalakay ng House Committee on Justice sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak na isang miyembro ng komite, magiging patas sila sa pagtalakay sa reklamo. Nakatutok si Jonathan Andal. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang anunsyong ito ni Vice President Sara Duterte walang epekto sa pagtalakay ng Kamara sa impeachment complaints laban sa Bise, ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Miyembro si Ridon ng House Committee on Justice na sisimulan ng talakayin ang 4 na impeachment complaints sa Lunes. Sinabihan ni Ridon matapos lumutang ang ulat na ang mga kongresistang miyembro ng National Unity Party ay boboto ayon sa kanilang konsensya at maghihintay ng ebidensya na nagbunsod ng mga katanungan kung nabago ba ng anunsyo ng Vice Presidente ang ihip ng politika sa Kamara. Tingin ko irrelevant yung pong declaration po ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo, no? Dito po sa disposition po ng House Committee on Justice and ng House in general. Laser focused po yung mga members to firstly determine sufficiency in form and sufficiency in substance. Pagtitiyak ni Ridon, magiging patas ang komite sa paghawak ng 4 na impeachment complaints gaya ng paghawak nila noon sa impeachment complaints laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ng abogado ng Vice na si Attorney Michael Powa, ang parehong pamantayan na ibinigay sa pagsusuri ng sufficiency in form and substance sa mga reklamong impeachment laban sa Pangulo ay siya rin daw dapat gamitin ng patas sa mga reklamo laban sa Vice. Sabi ni Ridon, ang bagong ebidensya sa impeachment complaint ng Vice ay ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating ahente ng militar at umunoy bagman ni Duterte. If we proceed to full proceedings, no, that is the time when Mr. Madriaga will be able to present his case and give truth to his affidavit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal, nakatutok, 24 oras. Napatpat sa mga baybayin ng Israel at Sarangani ang mga patay ng balyenang nanganganib ng maubos. Inaalam na ng mga eksperto kung ano ang nangyari sa kanila. Kuya Kim, ano na? Wala nang buhay ng anurin sa dalampasigan ng Zikim Beach sa Israel. Ang balyenang ito na isa raw sperm whale, ang pinakamalaking toothed whale sa karagatan. Ang mga eksperto mula sa Israel Nature and Parks Authority, the University of Haifa at Delphis Association agad na rin sa gawa ng necropsy sa carcass o katawan ng patay na balyena.
para matukoy ang sanhi na kinamatay nito. Samantala, isa ring nabubulok na sperm whale ang natagpuang palutang-lutang sa baybayin ng Barangay Taluya sa Glan, Sarangani. Ayon sa DNR Stock Sergeant, maring nagbula pang balyena sa Sulu, Sulawesi Marine Ecoregion. Ang mga otoridad, kumuha muna ng tissue sample mula sa carcass para sa gagawing laboratory examination bago ito nilibing. Ang sperm whale o Physeter macrocephalus, hindi lang ang pinakamalaking toothed whale sa karagatan. Sila rin ang pinakamalaking toothed predator sa buong mundo. Ang mga marine mammals na ito ay maaaring umabot ng 20 meters ang haba. Dahil sa commercial whaling mula 1800 hanggang 1980s, bumaba ang populasyon ng mga sperm whale. Pero mula nang pansamantalang ipagbawal ang panguhuli sa mga ito noong 1986, unti-unti na raw nakaka-recover ang kanilang populasyon. Pero kailangan pa rin nating protektahan. Lalo't ayon sa IUCN Red List of Threatened Species, vulnerable o nanganganib pa rin ang mga marine mammals na to. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.